Paano nyo nalaman na naaksidente itong bata? Tinawag lang po sa akin ng ate ko yung anak ko, tinakbo daw po sa ospital dahil na aksidente. Na-aksidente. Oh, kasi po nakita siya nung nanay niya, nasa harapan, nasusunduin na siya sa harap ng school. Mm-mm. Yung pedestrian po, dire-diretso naman yung truck, patawid na yung bata. Mga ilang araw siya na sa hospital? Bali po 49 days siya. May follow-up check-up po siya noong December 2. Hindi po natignan ng doktor kasi po walang doktor. Mhm. Tapos may follow-up check-up ulit po noong December 9. Hindi na naman po natuloy. Dahil? Wala po yung doktor. Inabot po kami ng alas 10 ng gabi. Handa naman po bang sagutin ng LGU, Miss Lalaine, lahat ng gastusin po? Hindi pa ho tapos yung gastos para sa bata. Opo, yun din po yung inuusap nga po namin kasi po ako po, personal ko pong nakita naman po yung bata na dalaw po namin sa ospital. Yan Opo. na i-feedback ko rin po yung kalagayan nga po ng pamilya. So talaga pong kailangan nila. Kaya ako po mismo nagsasabi din na yung kailangan po talaga ng assistance ng bata. Susubaybayan natin ito. Umasa po kayo. Okay, Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Mary Joy, maraming salamat po. Pupunta po kami dyan sa Bataan po, ma'am. Ha? Opo, ma'am. Thank you po. Salamat Maraming po. salamat. Ito pong lagay po ng anak po ninyo na si Sia, medyo okay naman na po ngayon. Improvement po simula po nung na private hospital po namin siya. May nag-improve naman po sa kalagayan niya. Lalo po sa sugat niya po, ma'am, sa hita. Nag-ano naman po, natuyo naman po dun sa niresetang gamot po ng doktor. Ito pong LGU, ma'am, ang Balanga City, Bataan nga po. Ito po ba ay tumutulong pa rin sa inyo? Nangungumusta naman po sila kay Sia. Driver po, nagbibigay naman po siya nung check up si Sia, siya yung nag-provide po ng sasakyan sa pagdala sa ospital. Ayun po, nag-aabot na rin po siya ng cash naman po na konting tulong po kay Sia. Buti naman po at hindi na po kayo pinapabayaan nitong LGU at the same time po yung driver is nakikipag-coordinate na rin sa inyo. Nung last December po, hindi na po sila kumontak sa amin ma'am. Nitong na lang po, bago na itong January po, kumontak po sila ulit. Pero ano na po, ma'am, itong naitulong sa inyo ng LGU po ng Balanga City? Nagbigay nga po yung mayor ng assistance po, 20,000. Tapos pangalawa po, 20,000 ulit po. Tapos yung sa MSWD, nagbigay naman po sila ng mga like gatas po, vitamins, siya, diaper. Ayun po. Sa mga binigay po na tulong sa inyo na LGU Balanga City, kayo po ba ay satisfied na, ma'am, doon po sa mga itinulong po sa inyo? Kung gusto po namin hanggang sa makarecover po siya, ayun po. Ayun lang po yung gusto namin, ma'am, na tulong. Ano po, ma'am, yung mga, kumbaga, namimiss nyo na hindi niya na nagagawa ngayon? Dati naglalaro siya, gano'n. Pero ngayon hindi na po siya magawa. Gusto niya na mag-aaral po ulit. Di na po siya ngayon nakakapasok ng school. Hindi po mo, hindi pa po. Kayo naman po, sir, bilang ama po nito ni Sia, ano po yung mga namimiss nyo? Kasi ngayon nga po, nakahiga lang siya. Siya kasi nakakatulong na namin siya dito sa bahay. Nautusan na siya. Tapos yung mga gawain bahay, ayun. Tsaka siya, gusto niya rin lagi ako na kasama niya. Tsaka yung, ayun nga ma'am, naglalaro siya. Ngayon hindi na. Umiikot na lang siya dito na lang sa higaan niya. Pag gusto niya magpalabas, karga, ganun na lang routine ng niya ngayon dahil ganyan pa sitwasyon niya. Ito po ba yung pangarap dati ni Sia na kunin na kurso? Dati po, Or maging? yung pangarap niya, dahil mga pinsan ko po teacher, ang gusto niya maging teacher. Tapos po, nung nangyari sa kanya yan, nung nasa ospital na, kasi yung doktor niya, naging idolo niya, sabi niya, pa gusto ko mag-doktor na lang din kasi ganito yung ginagawa nila Nagpapagaling sila. Gusto ko sa ortho din kasi gaya nung ginawa nila sa akin, magaling yung doktor. Ayun po yung pangarap niya na gusto niya. Tuwing nakikita po ninyo yung sitwasyon ngayon ni Sia, ano po yung naiisip ninyo?
Nahihirapan, ma'am. Kasi dahil parang hindi na normal yung buhay ulit eh. Hindi ka mukha dati kahit na pag nagtrabaho ako, lahat ng gusto nila basta meron, nabibili ko. Eh ngayon, ma'am, malaking kakulangan din. Kasi hindi ko na kaya suportahan din eh. Lagi niya akong tinatawag, pag may gusto niya, laging kasama niya ako dyan sa higaan. Nawala ako sa paningin niya, tatawagin niya na ako. Sabi ng doktor, ma'am, na yung bakal po na nakakabit ngayon kay Sia ay kukunin na po. Opo, sabi po nung doktor nga po, itong January po, aalisin na po daw yung bakal. If ever naman po, ma'am, na meron pa pong mga kailangan po regarding dito sa hospital bills ni Sia, willing naman pong tumulong ang opisina po ni Senator Raffy Tulfo at the same time po ng kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn Tulfo po ng ACT-CIS Party List para po sa pagpapagaling po ni Sia or sa mga hospital bills po niya. Opo ma'am. Maraming salamat po, Idol, at sa kanyang may bahay, Ma'am Jocelyn. Maraming salamat po. Tumawag po sa inyo ulit itong Balanga City. Opo, kahapon po tumawag po sila sa bayaw ko kasi number niya po yung ginamit po doon. Tapos, ayun nga po, pinapakuha nga po yung assistance po. Sige ma'am, since ready na din naman pala itong cheque po na ibibigay sa inyo ng Balanga City, puntahan na po natin ang sa ganun po maging pandagdag po ito para po sa mga gastusin nyo kay Sia. Ano po? Opo ma'am, sige po. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, sa tulong po. Dahil po sa paglapit namin sa programa niyo po, ay nabigyan po ulit ng pansin ng LGU yung hinihingi po naming tulong para sa pagpapatuloy ng gamutan kay Sia po. Maraming salamat po sa programa kay Senator Raffy Tulfo, kay Ma'am Jocelyn. Maraming salamat po at naipagpatuloy po nilang tulong ng LGU sa Balanga. Hawak ko po ngayon ang pinaabot nilang tulong para sa pagpapagamot ng aking anak. Ang halaga po niya ay 60,000 po. Maraming salamat po at sana po ipagpatuloy niya po ang tulong sa aking anak habang siya'y nagpapagaling. Kung isang taong hindi ka Salamat po. iiwanan, basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon.